Ano nga ba ang best pageant ngayong 2024? O, di ba? Hello, Caravelas, mabuhay! This is Giza Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. At ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang best pageant of 2024 na naganap. Di ba? So, ira-ranking natin yan ng bonggang-bongga. Pero, ang aking mga pageant lang na i-consider dito ay yung Big Six. Supranational, Grand International, Earth, International, Miss Universe, at saka Miss World. Yan lang, i-ranking ko sila from 1 to 6. Okay? Para yung criteria natin ay hindi kumabog ng bonggang-bongga. O, diba? Yes! At ang una nating ay criteria ay ang production. Kung sino nga ba ang nagbigay ang bonggang-bonggang production para sa akin. Ang number 6 na pinaka least beautiful production ay etong Miss International. Ngayong year, medyo lumiwanag sila. To be honest, malinaw, HD ang kanilang production, but walang choreography. As in, pumunta lang sila sa gitna, tapos kanya-kanyang sayaw lang sila. Parang, basta, wala yung choreography. At saka, natuwa ako doon sa mga pa-violin ba tawag doon ng performer, pero wala silang choreography kung anong gagawin, eksena, walang mga pasarela eksena, exhibition or whatsoever. So sila ang ilalagay ko ngayon sa aking number 6. Number 5, Earth. Di ba? Although meron silang production, pasayaw-sayaw, pa-eksena, tumbling dito, tumbling doon, but yung stage nila yung pinaka-worst for today. Pero ilalagay ko sila sa number 5 kasi may choreography sila, may sayaw-sayawan sila. Kung baga, nandun pa rin siya sa na nakaka-entertain ng bonggang-bongga. May mga pasarela exhibition pa sila. So, i-consider ko sila at my number 5. My number 4 sa aking listahan, Supranational. Kasi sa Supranational, sayawan, HD ang eksena. Hindi ko rin bet yung stage, di ba? Kung hindi lang masyadong maliwanag, ay nako, nakakaloka, di ba? I-consider ko pa nga yung Miss Earth sa number 4 kung maliwanag lang talaga yon. Nagkataon lang na mas HD ang Supranational. My number 3 sa aking listahan, Miss Universe. Miss Universe production. Nakakaloka. Kabog sana to eh. Kaya tong kumabog sa top 1 or top 2 kung hindi lang madilim. Ang dilig talaga kaya nilaglag ko talaga sila sa number 3. My number 2 sa aking listahan, Miss World. Kung sino sino ang hindi nakapanood ng Miss World, maganda ang production nila this year. At saka kakatuwa kasi nagsuot sila mga national costume nila. Tapos ang ganda talaga, ang laki din ng stage. Miss World ang may pinakamalaking stage for today's video dito sa Big Six pageant sa mundo ng pageantry. At syempre, number 1, wala nang dududa, wala nang kukontra, Miss Grand International. I'm gonna marry tonight. Chop lang. Ayan yung mga pa-eksena, wala nang kakabog. Top notch. Amazing production, amazing stage. Number 1. Production pa lang yan, guys. Punta naman tayo ngayon sa beauty. Beauty is subjective. So, ngayon, yung basis ko ay mga mata ko. Wala akong pakialam dyan sa inyo. Ilatag ninyo sa comment section kung sino ang mas magagandahan kayo when it comes talaga sa beauty ng mga nanalo dito sa Big Six. Ang aking criteria ay ayon sa mga mata ko, ang pamantayan ko ng ganda. Ayon, may number 6, Supranational. Maganda naman.
maganda naman. O, yun lang. Ayoko na mag-elaborate pa yung ganda niya. Baka hindi ako magiging, magiging polite at magiging kind sa kanya. Number 5 sa aking listahan, international. O, di ba? Beautiful, very Barbie, very malinis, mahinhin, mahindutin. Charot lang. Mahinhin, wala lang. Pines lang. Ganun yung eksena. Parang fresh na fresh, mabango. Ganun lang yung klaseng ganda ang meron siya. Number 4, sa most beautiful beauty queen, I see Grand, di ba? From India, si Rachel Gupta. Actually, maganda talaga siya, to be honest. Grand yung ganda niya. But, in all aspect, mukhang hindi ko siya pipiliin based doon sa beauty and quality na meron. Siyempre, pag beauty, hindi lang sa mukha, di ba? Pati naman doon kasama hanggang paa. di ba? Beauty of face, beauty and body, and beauty of everything. Di ba? Ganon. Number 4 lang si Grand International. Number 3 sa aking listahan, Earth. Di ba? Maganda talaga siya from Australia. Ang ganda ng kanyang face, ang kanyang body, ang kanyang physique, at saka everything sa kanya is maganda. But, nilagay ko lang siya sa aking number 3 kasi alam kong mas may maganda sa kanya. Number 2 sa aking listahan, Universe. Di ba? Beauty ng body, beauty ng everything is number 2 sa aking listahan. And syempre, number 1 ko, World. Kuya Gaba, itabi mo man yung mga winner dyan, magmumukha silang mga ulila at saka runners-up. Pag itabi yung mga girls na tong nananalo sa Supra International Grand Earth and Universe, magmukha silang mga alalay. Alalay ni Miss World. Ayon, alalay ni Miss World talaga ng bonggang-bongga. Ayon. Ngayon, punta naman tayo doon sa criteria na advocacy and performance. Kumbaga, may pa-advocacy si girl, may performance sa stage. Di ba? Ng bonggang-bongga. So, may number 6 sa aking listahan, supranational. Purya Gaba sa performance, Purya Gaba din sa advocacy. Number 5 sa aking listahan sa kanyang advocacy and performance, Grand International. Purya Gaba, matalino lang siya, pero the performance is, hello, mas magaling pa si CJ sa kanya. Mas magaling pa nga si Myanmar, umiikot yung bupuwet. Pero, dahil matalino yung Lola Rachel Gupta ninyo, pasok sa number 5. Number 4 sa eksena ay etong si Miss International. Di ba? From Vietnam. Advocacy-wise, amazing. At saka yung performance is amazing din, ang bonggang-bongga. So, walang duda na siya ang nanalo, Miss International. Number 3 sa aking listahan, when it comes to performance, I see Universe. Di ba? Maganda ang performance, hindi nga lang masyadong bongga ang sagot, kaya nilagay ko sa aking number 3. And my number 2 sa Best in Advocacy and Performance ay Earth. Diba ng bonggang-bongga? When it comes sa advocacy, top-notch, walang tatalo. And the performance is amazing. Pasarela is amazing. And everything is amazing. But, my number 1 sa best performance and advocacy ay itong si World. Miss World natin. Wala na tayong pag-uusapan dyan. Charity Bacamo, siya ang nangunguna ng bonggang-bongga. At sa kanyang pasarela na eksena doon sa Miss World, wala na. Obvious naman. Kung sinong tumabi sa kanya, ligwak talaga. Performance is amazing. Kaya ayun guys production, beauty ng ng winner at saka yung advocacy and performance ng winner. Overall, eto na guys yung aking ranking. Overall talaga nila yung overall sino ang best pageant ngayong 2024 when it comes to production, pag-select ng winner, sa advocacy, sa performance and beauty ng girls na napili nila bilang winner. Number 6, Supranational. Alam nyo na yan, hindi ko na i-explain. ng bonggang-bongga. Number 5, Grand International. Diba? Production lang naman sila magaling and the rest is wale na talaga sila.
Number 4, international. So far, catching up. At mukhang bababa na siya. At mukhang aangat na ang Grand International. Number 3, Earth. Ng bonggang-bongga. And number 2, Universe. At syempre, para sa akin, ang best pageant for 2024 ay Miss World 2024. Kung nag-alangan kayo bakit Miss World yung pinili ko, try ninyong panoorin. Try ninyong panoorin ang Miss World 2024 para alam nyo kung bakit nasabi ko siya na best pageant ng 2024. There you go, guys. Maraming salamat at maraming thank you sa support ninyo sa akin sa buong taon. At maraming thank you din sa mga views. At maraming thank you sa mga comments. At maraming thank you sa lahat ng nagmamahal sa akin. Salamat ng bonggang-bongga, and this is my best pageant for 2024. Miss World, then Miss Universe, then Miss Earth, Miss International, Miss Grand, and Miss Supranational. Nandyan naman ang kategory, baka lang naman mag-explain pa ako. Maraming salamat. This has been Gaysal Ortega. Paalam.